Naku po mga kababayan, nandito na naman tayo sa channel ni Winda Fortune dahil nagbigay nga siya ng tarot reading dito sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. So panoorin natin mga kababayan, ano nga bang hula niya dito? Eto na, sabay-sabay nating pakinggan at panoorin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Napakarami po ang nagre-request tungkol sa kung ano ang nakikita ng ating tarot sa ating gobyerno. So, pag sinabi pong gobyerno, ito ay pangkalahatan na po. So, tarot, ipakita mo sa akin kung ano ang nakikita ng kapalaran sa tarot ng ating gobyerno ngayon. Tao, politika, pangkalahatan. Ay naku, agad-agad. May isang tao po dito. May isang taong tatayo. Bata pa po ito. Naku. At ito po ay magiging isa uling katipunero. Isang batang lalaki sa politika. Bago ito at ito ay bago pa lang na kumbaga namomotivate sa larangan ng politika, pero siya po ay maninindigan. Isang batang politiko. Inuulit ko, maninindigan po siya at lalaban po siya sa ating gobyerno. Hindi laban na sakitan, kundi laban na wag ihinto ang ipinaglalaban ng iba ring kabataan tungkol sa korupsyon. At maaaring ito po ay nakaupo na ngayon. Bata pa siya, may utak. At may yaman din siya, galing siya sa isang prominenteng pamilya. Lalaban siya, hahawak siya ng isang batas kung saan lilitisin niya ang mga tao na may korupsyon na ginagawa. Yan po. Isang bagong sibol, bata pa, lalaki. Ito po ay isang baliktad na sitwasyon kung saan ang aakalain po ng ang aakalain po ng iba ay nananahimik. Ito po ay pananahimik ng isang dating sitwasyon. Yan yon, yan nakita nyo, nakabaliktad. Kung saan ang akala ng ating pong gobyerno o ng mga taong nakaupo ay tahimik lang ang sitwasyon, pero hindi po. Ito po ay isang nakakawindang na revelasyon kung saan ang mga tao o politiko na dating umusig, lilinawin ko pa, ito ay isang sitwasyon ng isang politika o politiko. Tao at politika po ito, Tao at sitwasyon ng politika. Kung saan ang akala nila ay nakukuha nila ang simpatya ng mamamayang Pilipino. Ito po ay mga nakaupo kung saan pinipilit nila na habulin ang mga sitwasyon upang maging karapat-dapat sila at maging maganda sa mata ng mga tao. Kaya lang po mababaliktad po at matutwist. Bakit? Matutwist, mababaliktad ang sitwasyon. Hindi na nila mapapaikot ang mga tao na maniwala. Aroy, bakit ganito? Hala ka.
lalong sisiklab ang galit sa puso ng mga tao sa mga nakaupo na may kinalaman sa flood control. Hala ka. Ibig sabihin po, hindi mamamatay ang usapin ng flood control at ng korupsyon. Sa halip, ito ay bubuhay ng mga patay. Ano yung bubuhay ng mga patay? Ang ibig sabihin po dito, may mga maglulutangan o maglalabasan na mga tao. Ayan po yung mga tao na nawalan ng buhay. Ibig sabihin po, ang ating gobyerno ay malulugmok sa isang sitwasyon kung saan mabiblame sa kanila ang lahat ng mga namatay na tao. At mula dito, mag-iisip na po ang sambayanang Pilipino upang lalong magkaroon ng malalim, ito, kaya nga po sabi dito, malalim na pagdarasal na magbago ang ating gobyerno. Uulitin ko po ha, malinaw. Mga namatay na tao po ito. Maraming namatay na tao na muling mabubuhay. Ibig sabihin mabubuhay, hindi yung kanilang katawan, hindi yung kanilang kaisipan. Kung hindi mabubuhay ang mga kwento at mabubuhay ang mga taong lalaban para sa kanila upang mabigyan sila ng hustisya. At again and again po, kaya nga po nakalagay ito, ang mabiblame po ay ang gobyerno natin o ang mga nakaupo sa gobyerno natin. Ito po ang nakita ng tarot. Maraming sitwasyon ang magaganap, unexpected, na maaaring ito pong taong ito kaya po may dugo, tapos may puti, tapos may gray. Ang ibig sabihin po nito, may mga batas, ito po nahulaan ko na dati, pero lumabas po ulit dito. Ang ating gobyerno ay masusupresa sa isang batas na pang international. Kumbaga, isang panukalang batas na bigla na lang susulpot at makikialam upang alamin ang katotohanan dito sa problemang dating kinaharap ng ating gobyerno na flood control, corruption, and especially etong lalaking ito na naitapon sa isang malayong lugar, which is the ICC. Makakalkal lahat. Isang malakas na puwersa, isang banyagang batas ang magkakalkal at makikialam at makikisimpatya sa mga Pilipino upang alamin ang katotohanan doon sa flood control. Tatlo po yun sa flood control, doon sa corruption, kung ano man pong corruption ng mga sangay-sangay ng gobyerno, at sa pagkakulong ng isang matandang lalaki na ngayon po ay nagdurusa at may dinaramdam sa kanyang katawan, lalo na sa kanyang dugo. Yan. Yan po ang nakita ng tarot. Isang lalaki, again, politics po to. Isang lalaki ang ngayon ay wala sa posisyon pero siya'y nananatiling binoto ng bayan, ng mga tao, isa siyang batang lalaki. Ang magiging matinding kalaban ng ating gobyerno at delikado ang buhay niya. Mag-ingat po ito. Isang batang lalaki
Again po ha, isang batang lalaki, ang delikado ang buhay, ang past life niya ay parang katipunero, na magiging matinding kalaban ng ating gobyerno, ang nanganganib ang buhay, at maaaring ito ay, kung hindi po ito mag-iingat ha, masawi sa pamamagitan ng aksidente. Ayan, pag-aksidente. Or abduction. Or ikidnap. Kaya mag-ingat itong batang lalaking ito. Ito po ay kumakalaban po ito sa gobyerno. Ang kanyang parang makikilala siya bilang isang lumalaban sa gobyerno. Paano ko po nalaman na lumalaban sa gobyerno? Nakabaliktad po siya. Tapos po, nakita nyo pula, ginto, at asul. Hindi po ba ang bayan natin ang ating bandila? Kaya lang po siya ay parang itataob o ipapatahimik. So mag-ingat po ito. Sana naman po huwag mangyari ito kasi parang nakita ko naman sa batang ito ay magaling siyang politiko at tapat siya. Ayaw lang niya ng magnanakaw. Yan po. Sana po ipagdasal natin na huwag itong mangyari pero nakita po ng tarot. Sinasabi ko lang po. Again and again, higit sa lahat, Panginoon, dasal po tayo. Pero sana po, kung sino ka man, mag-ingat ka. Marami ang naghahangad ng iyong pagkawala. Ng mga kalaban. Isang muling pagbabalik ng nakapink na babae. Hala ka. Si Lenny. At muli, may mga ibon na nagnanais siyang patakbuhin. Ito po. Isang babae na palalabanin at nakapink po siya ang muling magbabalik. At dati siyang kasama ng mga dilaw. Dilaw ba to? Ayan. Naging part din siya ng mga dilaw. Ayan po, dilaw. Pero siya nakasuot ng pink. So, babae po siya. Na yun ang sinisignifies ngayon ng kanyang grupo. At kaya po mayroong espada at may mga ibon. May mga umaawit sa kanya na siya ay tumakbo. Pero again and again po, ayon po sa tarot, hindi na po niya panahon. Sana noon, panahon po niya. Pero ngayon po, baka sasabihin na naman nila, hindi na pala niya panahon. Paano mo na lamang hindi panahon? Nakita niyo po ito? Papaliwanag ko po sa inyo ha, para mabigyan ng liwanag. Nakita niyo po itong punong ito? Itong puno pong ito ay dapat noon pa. Pero dapat ito ay lumago at namunga. Kaso hindi nga po siya noon nakapasok. Pero dapat noon nakapasok siya. Kung ngayon siya tatakbo at lalaban dahil sa mga ibon na ito, ayun po yung mga ibon. Ito po yung mga ibon. Yun yung mga nag-wit, maring nagpapayo sa kanya. Maniwala po kayo't sa hindi. Hindi po siya magtatagumpay. Saan? Sa puso ng masa. Bakit? Kasi po mahahati ang puso ng masa in accordance po dito sa politikang ito na sinasabi ko po sa inyo, kailangan niyang pag-isipan na huwag siyang makinig sa mga ibon na yun dahil napakaraming problema ang kanyang sasagupain. At hindi na po ito ang tamang panahon para sa kanya. Nakalampas po ang tamang panahon para sa isang malaking posisyon. Mabuting tao po itong taong ito, pero
Hindi po siya pwedeng makinig sa mga ibon na ito. Sana nakikinig siya. Huwag siyang magpadala sa emosyon at sa bugso ng mga taong nasa paligid niya. Siya mismo dapat ay pag-aralan kung dapat o hindi. Pero it's up to her. Bahala po siya. Basta ako, ang sinasabi ko, ang nakita ng tarot. Ayan no, baka magamit lang po siya. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib puwersa. Tatlong malalaking bansa ang magsasanib na puwersa upang mapalabas ang ating dating President Duterte. Naku, hala ka. At susuportahan ito ng ibang mga karatig na maliliit na bansa. Ang kamatayan ng isang tao, kung ito'y matutupad ayon sa tarot at hindi ito makakabalik ng Pilipinas, pag-uumpisahan po ito ng isang napakamadugong sitwasyon. At ito po'y nakatakdang mangyari sa oras ng kamatayan din ng isang tao na minahal ng sanlibutan. Sana wag naman pong mamatay yun, taong yun. Sana makauwi po muna siya. Pero in this term, kailangan dasal ng buong sambayanan. So ayun mga kababayan. So part 2 na lang tayo dito sa hula ni ni Wendra Fortune. So bigyan natin ng reaction din yung hula niya kay PRRD na tatlong bansa daw ay tutulong-tulong para makalaya daw si former President Duterte. So bigyan natin ng reaction mga kababayan. So sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.